Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Kawani ng gobyerno o ng law enforcers natin ang ebidensya that can be found on the scene. However, dahil private property pa rin yan at if the deceased has family, maaari pong hingin yan ng pamilya. And dahil nga may ownership, may establish yung ownership dyan. Kung hindi rin ma-establish ng mga law enforcers ang evidentiary value nung hinahawakan nila, kailangan talagang i-turn over yan. Opo. Yung mga circumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan kasi 'di ba meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya, sabi niya heights. Nagtataka sila bakit doon siya nagtambay doon sa bangin. Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin doon sa mga available ngayon ng mga information na mga lumalabas, kumbaga masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukunti or kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, particular na dito ang DILG. Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible, kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ngayon, yung mga speculation na naririnig natin or yung mga katanungan, marami naman sa kanilang may basis. Pero in order for us na bigyan ng bigat yung mga katanungan na yun, i-build up yung scenario. So, halimbawa, ang fear of heights, relevant po ba ito kung it was a suicide? Kung a suicide, would the fear of heights, which equates to a fear of harm, or a fear of death, still be relevant kung ang purpose ng tao ay to harm themselves? Diba? On the other hand, kung walang intensyon na mag-harm ng sarili, then yung position niya at that point might be questionable. Diba? Pwedeng isipin ng mga tao na baka pinipilit na nandun siya sa lugar na yon, baka mayroong ibang tao na pumilit na tambay siya doon sa lugar na yan. So, yung mga questions, nakikita natin dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, they can build up scenarios and this is perfectly acceptable dahil nga marami pang mga katanungan ang hindi na-address ng ating mga government officials na who feel the need
na maggawa kaagad ng conclusion. Sa totoo lang, hindi kailangan madalian magsabi sa publiko ng conclusion ng cause of death kung kulang pa ang ebidensya o kung marami pang mga katanungan that remain unanswered. Tama kayo. Ang premise ninyo dito is wala siyang kaso, walang kasong nakahain sa kanya. And in fact, wala siya dun sa mga listahan ng mga recommended to be charged later on. So again, magtatanong ang publiko. May information gaps dito na kailangan punuin. Opo, dito naman po sa kumbaga sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng halimbawa yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila or may sa ilalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po? Nakikita kasi natin yung mga district engineers, the reason nagsusoli sila ay bahagi doon sa nire-require ng DILG and DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-consider din sila bilang mga state witness. So mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already charged, kumbaga, or seriously considered na sila po ay magiging bahagi or magiging respondents sa investigasyon or magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan, although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So iba yung trato talaga sa kanya because she's not yet slated to be a witness. Opo. Dito po sa naging pahayag naman po ni Congressman Leviste na may listahan itong si Cabral at doon makikita kung sino-sino yung mga proponent na banggit nga niya mula sa mga mambabata sa Kamara hanggang Senado. Meron pang mga nasa executive branch outside ng DPWH mula undersecretary hanggang secretary na nagre-request, nagpapa-insert ng mga flood control kahit hindi na nila saklaw yung proyektong ganun, at pati na rin yung sa mga pribado po. Gaano kahalaga itong listahan at may silbi pa ba ito, ma'am, considering wala na yung mismong gumawa nito na pwedeng mas mabigat na makapag-authenticate sa legitimacy nitong listahan po na ito? Let's start. Unang-una, kung ito ay official document or document contained in a official missive or communication, automatic yan. Hindi mo na kailangan i-authenticate yan. Or ang authentication is as to whether or not this is an authentic government document. Okay. Number two, bilang bahagi yan ng body of evidence that were seized from a person under who has died under suspicious circumstances, pwede pa rin siya. Admissible siya as evidence as having been contained dito. However, in many instances, makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborative or it can be corroborated. So, hindi siya zero evidentiary value kung walang mag-authenticate dahil wala yung tao na nag-execute ng dokumento na yon, but it can be subjected to, it can be initiate an investigation or it can be used to corroborate other existing evidence.
Opo, nakikita niyo po ba itong listahan na ito na napakabigat? And kung hindi ito ilalabas, kusa ng ating national government sa gitna ng kanilang sinasabing sila yung nag-umpisa sa anti-corruption ngayong administration, gusto rin nila ng transparency pero hindi din ganun kabilis yung kanilang pagpapalabas. Kasi kung ito'y opisyal na dokumento ng DPWH, edi pwedeng mailabas ito sa publiko, attorney, agad-agad. Totoo. Kung official na dokumento yan as a matter of transparency, dapat talaga nilalabas yan because the public interest will demand it para makaprevent ng cover-up. So, totoo yan. The need for information trumps the need for the yung mga tao na nakalista doon to, ano ba yan, to due process, no? Ang sinasabi kasi ng iba is, pag prematurely nilabas yung mga pangalan na yan and then it turns out na maraming mali pa dito sa document, hindi pa siya authenticated and so on, baka makasira ng buhay. However, since wala pa yung judicial process and it is still available later on, maaari namang makagawa ng paraan ng mga mababanggit doon sa listahan na yon na patunayan yung truth or falsity ng pag-include ng kanilang pangalan. So sa ngayon, the demands of transparency outweigh yung sinasabi nila na baka makasira sa pangalan ng ibang mga tao ng mga tao na nandun sa listahan na yon. So I think na in the balance of things, transparency po muna, lalong-lalo na sa panahon ngayon. After all, yung investigation was initiated by the government para hanapin at mailabas lahat ng impormasyon tungkol dito sa procurement processes at saka dun sa mga pagnanakaw di umano ng mga pondo ng gobyerno. Kasi 'di ba naalala ko yung merong inilunsad na website ang Pangulo, humingi nga siya ng tulong sa taong bayan na ma-verify itong mga ano na ito, kung ito ba'y ghost project, pakitingnan baka kapitbahay nyo lang itong mga proyekto na ito. Ito po mga listahan na ito makakatulong kung mailabas yan, the more na saglit lang, alam namin yan. Meron kasi natanong ko rin si Congressman Leviste dito, ang sinasabi niya, meron namang ano doon na sila yung proponent pero tama lang yung presyohan, pero karamihan daw doon is talagang lumobo yung presyohan po. Meron talagang anomalya po. Yung pagkakatugma ng mga statement ng atin pong national government, higit nga sa dito po, attorney. Information, and when information is available, ayaw naman nilang ilabas. Again, it comes down to transparency kasi yung mga tao at this point, insensitive ka na kung hindi ka nakikinig sa hinaing ng mga tao at sa karamihan for the need na i-address itong corruption sa gobyerno. So they should be worried about people thinking na mayroong cover-up pag hindi yan nilalabas. Ngayon pa lang, or in fact, in the course of the entire scandal, kumbaga, parating issue yung pagpuprotekta ng mga opisyales na matataas. Bakit parating yung mga suggestions o yung mga recommendations para ma-charge ay tumipigil just short of our top officials. So para ma-address nila yung issue na yun, necessary talaga ang transparency. So ang tanong na nga ngayon is, what is stopping them? At bakit hindi nila ini-explain sa atin ng buong buo kung ano ang dahilan kung bakit ayaw nilang ilabas? It is part of the investigation, and since napansin nyo naman, di ba, both the President, si Secretary John Vic Remulla, and other officials, pagka meron silang impormasyon, ang bibilis nilang maglabas. But meron din mga information na pinipili nila bago nila ilabas, at napapansin po ng audience, kumbaga, ng publiko, yung hesitation nila with certain information, such as certain names. Hindi kaagad nilalabas yung mga ganyan, tapos nagkakaroon pa tuloy ng ganitong issue. To prevent the issue, wag na silang mag-decide what information goes out and what doesn't. Maliban lang dun sa mga constitutionally protected rights.
Opo. Kaloka naman to. Oo. Opo. Ma'am, meron na pong tinurn over na raw ng DPWH yung listahan sa Office of the Ombudsman. Inaasahan nyo ba na kagaya nung pag-claim ni Ombudsman Remulla kahit hindi kinumpirma ng ICC na may warrant of arrest na si Senador Bato de la Rosa, ganito rin kasigasig na ilabas yung listahan na naibigay sa kanila mula sa DPWH mismo, attorney? Actually, hindi. Kasi meron silang ready excuses. Sasabihin nila, it is under investigation and the information is sensitive para daw hindi ito yung expected natin so that to prevent na tumakas yung mga respondents, to prevent that the objects of investigation will try to hide evidence, hindi nila ilalabas. Pero sa totoo lang, the moment na may nagsabi na may listahan ng DPWH, dun pa lang alam natin na yung mga guilty ay nagtatago na ng mga trails nila, ng ebidensya nila, ng posible ng ill-gotten wealth nila. So, ang ini-expect ko dito is that they will give more time to the guilty para makahanap din ng mga legal remedies or possibly not so legal remedies. So no, I'm not expecting such kind of transparency from the Office of the Ombudsman as of now. Bago lang si partner MJ, nung nakapanayam namin kahapon si Congressman Leviste, kung ilalabas na ba niya at marami kami mga katanungan na kumbaga at least kumuha ng dagdag na information kung sino-sino yung mga involved. Nabanggit niya yung kanyang pagkaalala dun sa seguridad. So ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi simpleng tao ang mga involved dito po at kumbaga siguro nakikita niya na bilang isang congressman lang kumbaga medyo alanganin para sa kanya, no, lalo na sa kanyang security. Do sinasabi naman niya kung may mangyaring masama sa kanya meron siyang inutusan na ilabas na yung ang ating government po, lalo na ang presidente, makapangyarihan po yan. So kumbaga hindi mo basta-basta matatakot kumbaga dahil meron niyang sources. Bakit hindi na lang magkusa or ang problema lang siguro dito baka mag-lead ito sa mas big fish talaga, attorney. Ano nakikita niyo po rito? Tingin ko for those officials na mas mataas ang posisyon, namimili talaga sila kung anong impormasyon ang gusto nilang ilabas, kung sinong tao ang idadawit at baka nga naman it might lead to very uncomfortable accused, di ba? Baka for all we know, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay sila mismo ang involved kaya ayaw nilang ilabas. So, tingin ko diyan it's parang mafia, may code of silence, so bahagi din ito ng pagpoprotekta sa isa't isa. Kasi pag may isang lumubog, baka matulad kay Saldico at magdadadaldal na rin. So, nakikita natin, this is parang conspiracy yan, di ba? Pati sa pagpoprotekta ng isa't isa, it's an act of protecting yourself. So, as long as hindi sila naglalabas at naaamoy ng publiko na mayroon silang tinatago, the danger na sila po ay kumbaga may public backlash against them, then that remains real. Tuloy-tuloy yan until the information is made available. But even later on, pag lumabas na yung impormasyon, tingin nila makakalimutan ng publiko yung hesitation dito sa paglalabas ng impormasyon. I don't think so. Opo.